Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan may tatlong halimaw ang lumitaw sa harapan ni na Wignall at Will, na mayroong mataas na resistensya sa magic, at hindi din tinatablan ng pisikal na atake. Ang tanging makakatalo lamang sa mga halimaw ay ang phantasmagoric magic ng mga elf. Ipinaalam ni Will kay Wignall na kaya niyang talunin ang mga halimaw, na nagawa naman ng elf gamit ang kanyang magic spell na Summoning Realms of the King Forest. Ngayon atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 16. Nagsimula ang chapter sa lugar kung nasaan sina Sion at Julius. Ipinakita na pagod na ang mga ito, habang tinanong ni Julius kay Sion kung mayroon ba siyang tubig na pwedeng inumin. Sinabi naman ni Sion na ang tubig ay mahalaga, hindi tayo pwedeng basta-basta uminom nito. At kung talagang kailangan mong uminom, gumawa ka ng yelo gamit ang iyong mahika, at patunawin ito para may mainom ka. Nagalit si Julius at sinabi, na akala mo ba na parang kaya kong gawin yan? Mas mahalaga ang magic power kaysa sa kahit ano dito, at napapadalas ang paggamit natin ng search, natatandaan mo. Nagalit din si Sion kay Julius at sinambit na kung may lakas ka pang sumigaw, bakit hindi ka maghanda ng isang basong tubig? Habang sinabi ni Julius, na huwag mo akong pinaglaloloko, lalo na kung wala kang magawa kundi lumikha ng walang kwentang apoy. Tinalikuran nila ang isa't isa, habang napaisip si Julius at sinabi sa kanyang sarili, na itong si Sion, dahil lang sa gumagaling na siya sa magic kamakailan, ay hindi ibig sabihin na dapat na siyang magyabang, hindi na nga kami magkasundo, kaya talagang hindi nakakatawa kapag naiisip ko na pareho kaming napahiya ng taong yun na wala namang alam. Bigla namang hinila ni Sion si Julius at sinabi, na may mga halimaw akong nararamdaman. Sinabi ni Julius, na anong pinagsasabi mo, kakagamit ko lang ng search, at wala ni isang tanda ng mga halimaw, o kahit ano na naramdaman ko. Sinaad ni Sion, na naranasan natin ang parehong bagay sa 10th floor kamakailan, natatandaan mo. Ang mga demons ay pwedeng makaiwas sa pagtukoy ng search. Tama nga ang hinala ni Sion, dahil may mga evil sentinels ang tumatakbo patungo sa kanila. Sinabi ni Julius sa kanyang sarili, na kahit na ang mga katakot-takot na palapag ang pinag-uusapan natin dito, ang dami ng mga evil sentinels na may credit value na 10, ay biglaang lumabas ng napakadami. Hindi kaya baka ito ay may kinalaman sa monster na nakita namin sa 10th floor? Sinabihan ni Sion na gamitin ni Julius ang kanyang mga clones, at kahit na hindi niya ito magawang makontrol lahat, ay kaya naman nilang salagin ang mga atake ng mga halimaw. Sinambit ni Julius, na anong sinasabi mo? Wala tayong laban sa dami ng mga sentinels na yan, at kung hindi tayo makakaalis agad, siguradong mamamatay tayo. Sinabi naman ni Sion, na napagdaanan ko ang pinakamalaki at pinakamalalim na kahihiyan ng buhay ko, dahil sa mga halimaw na ito. Lahat sila ay susunugin ko hanggang sa maging abo na lamang sila. Ginamit ni Sion ang kanyang wand, at pinalabas ang kanyang malaking phoenix, na gawa sa apoy. Inilipat ang scene sa 8th floor, kung saan nagkakagulo ang mga estudyante, dahil sa mga nagsalputang evil sentinel sa palapag. May isang estudyante ang nadapa, na naging dahilan upang makalapit ang isa sa mga halimaw sa kanya. Mabuti na lang ay dumating si Professor Edward sa tamang oras, at inatake ang halimaw gamit ang kanyang mahika na tinawag niyang Zagros Shield, the Saintress Execution Sword. Isa-isang nagsilabasan ang mga malalaking angkla, at sunod-sunod na napupuksa ang mga halimaw. Sinabihan ni Professor Edward ang mga estudyante, na kayo ay kailangang lumikas sa 6th floor kaagad. Ang ibang faculty members at mga guardians ang magbibigay sa inyo ng karagdagang mga tagubilin, kaya sundin ninyo sila. Bigla namang dumating si Professor Wertner na nakasakay sa isang dragon, at tinawag si Professor Edward upang isama ito. Mabilis na lumipad ang dalawang guro papalayo, habang sinabi naman ng mga estudyante, na sky racing sa loob ng dungeon, na may isang maliit na espasyo, walang paraan ang magawa yan. Sobrang kahanga-hanga sila. Habang lumilipad ang mga professor, tinanong ni Edward kay Wertner, na ano na ang balita sa mga iba pang estudyante. Sinabi ni Professor Wertner, na ang halos sa kanila ay nailikas na. Ang katotohanan na karamihan sa mga estudyante, ay hindi umabot sa 8th floor, at ito ay isang swerte para sa atin. Ngunit ang grupo ni Lihana ay nandito pa din, ayon sa mga naunang ulat, dapat na silang patungo sa floor keeper upang talunin ito.
Sinaad ni Professor Edward na napakalaki ng 10th floor. Dahil sa napakalimitadong bilang ng mga mazers o witches ay na natitira sa atin, magiging sobrang hirap para sa atin na hanapin sila. Sinabi ni Professor Wertner na alam ko ang eksakto nilang lokasyon. Ang binigay kong pusa kay Will ay isang carbuncle. Ang crystal ni Kiki na nasa kanyang ulo ay konektado sa aking crystal ball. Ang palapag na kinalalagyan ni Will at ang iba pa ay ang 11th floor. Inilipat naman ang scene kina Colette at Lihana. Tinanong ni Colette si Lihana na kung gaano na sila katagal na nasa 11th floor. Sinabi ni Lihana na simula nung nahulog tayo dito, ay 16 na oras na tayong nananatili dito, ubos na ang pagkain at tubig natin, sinubukan na natin ang lahat ng paraan para makapagpahinga, pero hindi tayo binibigyan ng mga halimaw ng kahit anong maayos na oras. Sinambit naman ni Colette sa kanyang sarili na salamat kay Lihana dahil nakakaligtas kami sa mga enkwentro, pero si Lihana ay umabot na sa kanyang limitasyon. Humingi ng tawad si Lihana kay Colette at sinaad na nilagay ko kayong lahat sa panganib dahil sa pagiging masyado kong ambisyoso, lahat ng ito ay kasalanan ko. Sinabi naman ni Colette na anong sinasabi mo. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng halimaw na lumitaw sa 10th floor. Kahit sino ay makikita yan ang hindi na kailangan pang mag-isip. Bukod pa rito, kung may sisisihin man dito, ay wala nang iba kundi ang sarili ko, dahil sa makasarili kong pagsama, kahit hindi naman ako naanyayahan. Nagpasalamat naman si Lihana kay Colette, habang sinabi niya, na magiging okay ang lahat, dahil sigurado akong ililigtas tayo ni Will. May narinig silang tunog na naglalakad papalapit sa kanila, na ikinasaya ni Colette. Inilipat ang scene kina Will at Wignall, habang tumatakbo ang dalawa, sinabihan ni Wignall si Will na kunin mo ang iyong espada. Nakakaramdam ako ng mage activity doon. Nang marating na nila ang tinutukoy ni Wignall, ay nakita nila si Sion na inaapakan ang mga bangkay ng mga evil sentinel. Sinabi ni Wignall sa kanyang sarili na umaapaw ang dami ng magical elements, posible kayang natalo niya ang grupong ito ng mga sentinels ng mag-isa. Bigla namang lumipad ang isa sa mga bangkay ng sentinel at lumitaw si Julius. Sinabi ni Julius na hindi niya ito ginawa ng mag-isa. Kaming dalawa ang gumawa nito. Alam ko na ipinakita ng taong ito ang napakalakas na firepower, pero hindi ko masabi kung gaano karaming mga clones ko ang nasakripisyo sa proseso. Anong akala nyo sa secret art ng Ice Princess Wand ay mahina? Nilapitan ni Sion si Will at sinabi niya na nakasurvive ka pala mangmang, habang sinabi ni Will na oo at natutuwa akong makita ka na okay lang din Sion. Napansin ni Wignall na hindi nila kasama sina Colette at Lihana, kaya tinanong niya ang mga ito. Sinabi ni Julius na kami lang ang narito, akala namin nakasama niyo sila, habang sinaad ni Will sa kanyang sarili na hindi maaari. Ibig sabihin, ay naiwan sila na sila lamang dalawa. Inilipat ang scene kina Colette kung saan may naramdamang kakaiba si Lihana na ibinahagi naman niya kay Colette. Ang nilalang na naglalakad papalapit sa kanila ay ang professor na nabanggit ni Wertner na nagngangalang Bruno na nakilala ni Colette. Bigla namang nalaglag ang ulo nito dahil ipinatong lang pala ng isa sa mga misteryosong nilalang na pumutol ng ulo ng mga professor. Habang hawak-hawak niya pa ang isang ulo, ay yumuko ito sa harapan ni Colette at Lihana, at nagsulat ito sa ere gamit ang kanyang mahika, na magandang araw mga ginang. Ang pangalan ng may malaking pendant ay Headless. Kasama din niya ang isa pang misteryosong nilalang na may takip ang mukha at sinaad, na anong maganda sa araw si Raulo, ikaw na nangangasiwa ng mga palapag sa itaas Headless, kaya paano nakarating dito sa ika-11 palapag ang mga batang ito? Bigla namang umangat at humiwalay ang gitnang bahagi ng Headless dahil kinuha niya ang ulo na nalaglag at ipinatong muli sa kanyang leeg. Ginamit niya ang ulo upang makapagsalita ito at sinaad na mukhang nabigo ang duke na tapusin sila, nahulog ba sila pagkatapos basagin ng duke ang sahig o ano kaya? Sinabi naman ng may takip ang mukha na huwag mong ibigay sa iba ang problema dahil sa iyong kasiyahan at laro, tuluyan ng nabunyag ang ating sikreto. Ang pangalan ng may takip ang mukha ay Marls. Sinabi ni Headless na huwag kang magalit sa akin, Marls. Nagsalita naman si Colette at sinambit na anong nangyayari dito. Ang mga ulo na iyan, pinatay nyo ba ang aming mga professors? Anong klaseng mga nilalang kayo?
Hinawi ni Headless ang buhok ng ulo na nakalagay sa kanyang leeg, at pagkatapos ay hinawakan ito ng mahigpit hanggang sa sumabog at nasira ang ulo. Ang kanyang leeg ay muling nagliyab, at isinulat sa ere, na mga masasamang tao lang kami, at gusto lang naming wasakin ang peking kalangitang iyon. Habang pinagpapawisan si Lihana sa takot, sinabi nito sa kanyang sarili, na ang tinutukoy niya ba ay ang Magie Evander's Great Barrier. Sinambit naman ni Colette sa kanyang sarili, na bakit niya gustong gawin iyon. Ayon sa alamat, kapag nabasag ang barrier, ay magsisimula ang sakuna. Kinuha ni Headless ang kanyang wand, at itinutok sa dalawang estudyante at sinabi, na dahil nandirito na rin kayo, pwede bang ibigay nyo na lang ang inyong mga ulo. Nagpakawala ito ng isang itim na slash patungo kina Colette at Lihana, at sabay sabing paalam. May bigla naman kung ano ang pumihil sa atake ni Headless, na naging dahilan upang hindi tamaan sina Colette at Lihana. Matapos mawala ang usok, ay lumitaw sa harapan ng mga dalaga si Will at Wignall, habang sina Julius at Sion naman ay nasa likuran. Humingi ng tawad si Will kina Colette at Lihana, habang sinabi naman ni Colette na paano nyo kami nahanap. Sinaad ni Will, na maraming salamat kay Kiki, dahil sa kanyang pangamoy at mga mineral na inyong dala, ay nahanap namin kayo. Nakita namin ang bakas ng mga mineral na nahulog mo, Colette, sinundan namin ang mga iyon para makarating dito. Nagsalita naman si Sion at sinabi, na sino ang mga taong ito, at ang isa ay walang ulo. Nakaramdam ng saya si Headless, dahil napakadaming magagandang ulo na nasa kanyang harapan, at naghahanda ito para umatake. Mabilis na inihanda ni Will ang kanyang sarili at sinabihan ang kanyang mga kasamahan, na pipigilan ko sila, at habang ginagawa ko ito ay... Hindi natapos ni Will ang kanyang gustong sabihin, dahil biglang inatake ito ni Headless, na naglabas ng itim na mahika sa kanyang daliri. Naharangan naman ito ni Will gamit ang kanyang espada, ngunit dahil sa lakas ng atake, ay tumilapon ito papalayo, at bumunggo sa bato, at puno. Natutuwa si Headless sa mga nangyayari at sinabi, na ang galing ninyo, nakakakilabot kayo, gusto kong idagdag ang mga ulo ninyo sa aking koleksyon. Bigla namang hinila ni Marl si Headless at sinabi, na tapos na ang iyong oras, isang malakas na grupo ang papunta rito, kaya dapat na tayong umalis para kunin ang bagay na iyon. Sinambit ni Headless, na nakakapanghinayang naman kung ganoon, si Duke na lang ang baalang pumatay sa inyo. Nagcast ng magic spell si Headless, at naglabas ng mga magic circle sa itaas na bahagi ni Will. Gulat na gulat si Julius sa kanyang nakita, habang sinabi naman ni Lihana sa kanyang sarili, na isang magic circle gate. Ito ba ay isang Magic Queen's teleportation secret art? Sinaad ni Sion at Colette na hindi ito maari, habang sinambit ni Wignall, na maaring ito ba ang halimaw na lumabas sa ika-10 palapag. May malakas na itim na mahika ang Dam Alloy sa magic circle ni Headless, at lumabas ang halimaw na nakaharap nila sa ika-10 palapag. Napagtanto ni Will, na ang halimaw na iyon ay ang Evil Grand Duke, na may value na 270 credits. Dito na natatapos ang Chapter 16 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!